Viral ngayon ang picture na ito ng rampa sa isang bagong istasyon ng EDSA Busway sa Philam, Quezon City. Puna ng mga netizen, matarik at delikado para sa mga PWD. Para makumpirma, pinuntahan namin ito kasama si Nelson, isang wheelchair user ng grupong Life Haven. Ano sir, tingin mo, kaya yan? Wish buhay ito, pero itatry natin. Mula sa bangketa, nag-elevator si Nelson paakyat sa footbridge. Unang rampa pa lang paglabas ng elevator, Ang hirap. Hindi makakaya. Hindi makakaya talaga. para makababa siya sa mismong sakayan ng bus, susubukan na niya ang viral na PWD ramp para makasakay siya sa isa pang elevator. Hindi ko po talaga siya kayang subukan. Dahil napakatarik po niya. Kapag dumire-diretso ako doon, ay bakal nga, baka doon ako sumuot sa bakal. Ipinakita rin namin kay Architect Arman Eustaquio ang rampa. Isa siya sa mga bumalangkas ng unang amyenda ng IRR o Implementing Rules and Regulations ng Batas Pambansa bilang 344 o ang Accessibility Law. Base sa batas, dapat nasa 4.8 degree lang ang incline ng mga PWD ramp. Pero nang sukatin niya ito sa inclinometer, 14.15. So sobrang laki ng difference. 10 degrees steeper. 10 degrees steeper than 1 and 12. Sabihin matarik po. Matarik talaga. Sabi ng MMDA kaya nila ginawa itong rampa kasi yung elevator pag umakyat hindi pa pantay dito sa may footbridge. Hindi naman daw nila pwedeng itaas pa yung elevator kasi tatama na dun sa may MRT. Ang solusyon nila, lagyan ng hawakan ang railings ng rampa para may kakapitan. Kasi pag hindi nilagyan, paano na yung mga PWDs? Hindi lang naman PWDs ang pinagbigyan namin doon. Of course, yung mga matatanda na mahirap nang maglakad, di ba? So, yung mga buntis. Appreciate natin nag-effort si MMDA na nagawing accessible. Pero yun nga, yung intent sana ng BP 344, yung accessibility law, independent mobility. Dahil nakitang delikado, si Nelson hindi raw sasakay ng EDSA carousel bus kung ganito ang istasyon. Sana po, pagka gagawa po sila ng ganito, ikukonsulta muna po sa amin. Kasi kami po yung gumagamit nito.